Alright mga ka-GTV, isang matraffic na umaga sa inyo dito sa EDSA. So nandito lang tayo sa approaching Ayala Station or Ayala Avenue sa EDSA. So it's been a while na hindi ako nakapag-upload ng video. So maraming ganap sa motor natin, which is si Fortress 160. Tingnan nyo yung kalsada dito, ang cute oh. Inayos nila, pero kailangan pag nagmamaneho ka dito sa EDSA, titingnan mo yung mga yan oh. May parang rampa sa mga bagong aspaltong kalsada dito sa EDSA. So kailangan si rider hindi basta-basta papasok dyan. Kailangan may anggulo ka. Kailangan may anggulo ka para hindi ka sesemplang. So ayun, balik tayo sa motor natin. So ano ba mga ginawa natin sa Fortress 160 natin noong bagong taon at Pasko? So recent changes na ginawa natin is nung nagkaroon tayo ng issue sa overheating. So sa overheating, na-experience ko mamatayan ng makina kasi nag 6 bar then blinking yung motor natin. So ang solution lang pala doon is linisin yung radiator, kasi yung radiator natin na-cover siya ng putek, kaya yung magneto sa loob hindi nakakapagpalamig, hindi niya napapalamig yung radiator. So nagawa na yon. So average na temperature natin sa panel sa kanan is 2 pag tumatakbo, pag nakahinto 3. So never ko na nakita nag 4 bars yan pag nabiyaya ko papasok at pauwi sa trabaho. So pinalitan ko rin pala yung radiator cover. So na-discuss ko na yan sa previous video ko. Ang aftermarket na radiator cover na ginamit ko is Panclick 150. So yun ang kasukat niya. And then may napapansin akong alog, may naririnig akong alog for the past few weeks. So yung alog na yon, nakala ko nasa loob ng kaha natin. Yung pala nung na-check yung motor natin, nakita na yung front wheel natin o yung front mags maluwag na yung bearing. So siya pala yung nagkakos ng mga alog. Akala ko is part ng kaha sa loob ng ating motor. So after mapalitan yung front bearing natin, front wheel bearing natin sa harap, nawala na yung tunog na naririnig ko. And then yung sumunod naman is yung, hindi ko na masabing known issue. Well, pwedeng maging known issue or common na reklamo ng mga Fortress 160 owner is yung knuckle bearing, tsaka knuckle bearing or ball race. So I admit na may times na pagkakanan ako or kakaliwa na may banking, medyo hirap ako sa pagliko. So ang ginawa ko, pinapalitan ko na rin yung ball race or knuckle bearing. So for that service, hindi ko na yan pinagawa sa kasa.
Pumunta na ako sa motor shop malapit sa amin. Tapos naganap ako ng malakas na loob na mekaniko na gusto magbukas ng motor. Kasi bubuksan yung harap ng motor natin dito eh. So nabaklas naman siya, naikabit ulit, at napalitan yung ating knuckle bearing. So for the knuckle bearing, ang part na ginamit is pang click, pang PCX na knuckle bearing. So yon, swak siya. So ang binayad ko lang doon mga ka GTV, including yung part, kasi yung part binili ko na rin sa motor shop eh, since nagwilling silang buksan yung ano ko eh, motor ko eh, kahit hindi pa nila na-experience buksan to, itong ganitong brand, Bristol. So ang binayad ko is 800. So okay na rin. After a week ng paggamit ko sa motor, after mapalitan yung knuckle bearing niya, I can say na naging smooth yung ating pagliko sa kanan, kaliwa, lalo pag na-banking. So wala na yung pakiramdam na lumalaban siya. At right now, magte 10,000 kilometer na itong motor natin. That's 18 kilometer away from reaching 10,000 kilometer. So yun na yung milyahe na tinakbo niya sa loob ng mahigit isang taon natin paggamit sa motor natin. Ayan, nakita nyo, ops, pababa yung ano, 'di ba? Yung na asfalto mataas, parang may rampa sa hindi pa nagagawa ang part ng EDSA. Nandito na tayo approaching Taft. Kaya kung halimbawa lasing ka tapos madilim dito, nako, tako disgrasya yan. Kung bigla mong papasukin ng hindi tama yung anggulo mo, sisemplang ka. Pero malaking tulong naman yung ginawa nila na pag-aayos ng EDSA, pag-aasfalto, kasi banda dito sa kabilang side ng EDSA Taft, grabe lubak dyan. Pero ngayon pag dumadaan na ako dyan kay traffic, smooth na yung kalsada. So wala ka na magiging reklamo. Kumbaga hindi na iiyak yung shock ng motor mo. At isa pa nga pala mga ka-GTV, isa pa sa upgrade na ginawa natin sa motor natin. So aside from palit ng wheel bearing, ng knuckle bearing, nag-upgrade na rin pala tayo ng rear shock. So ang nilagay nating rear shock is TRC na may baso. So far maganda naman yung play niya, at 5mm lang yung binaba niya sa stock na shock natin dito sa Fortress 160. At syempre dagdag forma na rin sa ating motor. Siguro putulin muna natin dito yung video mga ka-GTV, tapos pagka may magandang footage pa akong nakuha later, idudugtong ko na lang sa content natin or sa video na i-upload natin for today. So focus muna ako sa biyahe, tapos I'll try to get more videos along the way sa biyahe natin, okay?
Okay mga ka-GTV, so huminto muna tayo sa gitna. Ayan o. Huminto muna tayo sa gitna ng biyahe, sa favorite spot ko kung saan ako naninigarilyo. At ayan, kung makikita nyo, ayan yung TRC na shock natin. Hindi sticker yung nakalagay dyan, naka-engrave yung TRC, so legit siya. Magandang klaseng shock, fully adjustable. At ito yung ating, kung nakikita nyo, ayun yung ating radiator cover. So tuloy natin yung biyahe. Tsaka pala kung mapapansin nyo, sa gitna ng ating video may mga pictures or slides ako na idinagdag sa ating video for today. Bali, ayan yung pictures nung pinagawa natin yung knuckle bearing tsaka ball race ng motor natin. Bali, nandyan yung kung ano yung ball race na ginamit. Yung brand is Sundal, kasi yung brand na Seaworks daw based sa mga co-owner natin sa grupo ng Fortress 160. Yung Seaworks daw ay hindi magandang klase, so Sundal yung nakuha kong knuckle bearing or ball race na kinabit dito. Sa wheel bearing naman, I'll check kung may picture ako nun. Parang tingin ko wala. Pero ang ginamit sa wheel bearing naman natin is yung brand parang branded siya Hindi ko lang maalala kung ano yon. Pero siguro kung pag naalala ko, ilalagay ko na lang ipipin ko na lang sa comment section. So yun nga, kung nag-aspire kayo na kumuha ng Fortress 160, so possible na hindi naman siya pangit kumbaga parang mahinang klase ng part na ikinabit sa motor is yung ball race. Yung ball race niya or knuckle bearing. I don't know sa sa wheel bearing kung ayun, NGK yung ginamit sa wheel bearing natin, which is alam naman natin na kilalang brand yon kasi nagkaroon na ako ng ganung helmet So yun lang naman yung mga hindi natin nagustuhan sa kanya so far, pero at least 9,000 siya bago ko naramdaman yung sinasabi nilang ball race, yung lemon part na kinabit sa ating motor, which is yung ball race. Same thing goes with the wheel bearing nya. Baka hindi rin ganun kagandahan yung kinabit, kaya pagka dumadaan ka sa mga malubak-lubak, which is lagi kong nadadaanan dahil sa EDSA, Cavite to Taguig ang biyahe ko pag napasok ako sa office, so bumigay siya, lumuwag. Pero if you'll ask me, sulit pa rin ba for me sa 10,000 kilometer na tinakbo? Definitely yes. Kasi nandito na lahat ng hinahanap mo sa motor Although hindi siya yung part ng Big 4, yung mga kaya niyang i-offer ay higit pa sa binibigay ng Big 4 sa atin. Bali, huwag kayong mag-alala mga ka-GTV, hindi naman matatapos yung pag-upload natin ng video tungkol sa ating Fortress 160. So kung meron man akong idadagdag pa, gagawan natin yan ng video.
Nga pala, nakaka-change oil lang pala natin nung huli. Bali consistent ang ginagamit kong pang change oil is kung hindi siya synthetic blend or synthetic base, fully synthetic. And every 1.5 to 2,000 ako nagpapalit. Sa gear oil naman, ano nang tayo, every other change oil. At di ko na pinapaservice sa kasa, ako na lang gumagawa. Kasi sa kasa ang ikakarga nila sa iyo is yung MA2, which is yung pang wet clutch. Dry clutch ang scooter So tingin ko yun na lang muna mga ka-GTV. Again, kung nagustuhan nyo yung video, palike na lang at pa-subscribe na rin kasi mag-upload pa ako ng maraming content na magiging useful sa ating co-owner ng mga Fortress 160 or aspiring owners ng Fortress 160. Again, as always, ride safe and peace out mga ka-GTV. Focus muna ako sa biyahe, okay?